Mag-ingat ka kung sino ang iyong binabati. Ako si Bella, taga Quezon Province. Taong 2012, isinama ako ng aking kaibigan na magbakasyon sa Baguio City, kung saan may ate siya doon nakatira. Siyempre, excited ako kasi marami akong papasyalan doon. Nang makarating kami sa bahay ng ate niya, naunang pumasok ang kaibigan ko. At habang ako papalapit sa pintuan, ay may nakasulubong akong lalaking matanda na sa wari ko'y edad 70. Kaya agad naman akong bumati ng magandang hapon po bilang paggalang din sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay ngumiti lamang siya sa akin at tuloy-tuloy sa paglabas ng pintuan. Ako naman ay pumasok na at pinaapo muna ako sa sopa sa salas ng aking kaibigan. Ilang sandali pa, lumabas na ang ate ng kaibigan ko galing sa kusina. At habang nagkukwentuhan kami, di ko na iwasang mapansin ang larawan ng isang matandang lalaki na edad 70 na nakapatong sa tagiliran ng TV. Ewan ko ba naman, di ko maiwasang itanong sa atin ng kaibigan kung kaano-ano niya ang lalaking nasa larawan. Agad naman akong sinagot ni ate, "Ah, yan ba? Biyanan ko yan." Dahil sa curiosity ko, sumunod na tanong ko naman, ito po bang biyanan niyo ay wala dito?" Agad naman sumagot si ate, "Ah, oo." Umalis po. Kasi ba naman siya yung nakasalubong ko kanina na binati ko at ngumiti pa sa akin. Sumagot uli si ate sa akin na hindi, wala na siya. Ano pong wala na? Sumakibilang buhay na siya. Sagot ni ate sa akin. Doon, tumindig ang balahibo ko na parang halong kaba na di na ako nakaimik na para bang binuhusan ako ng sabay na malamig at mainit na tubig. Nasa isip ko na lang na ibig sabihin ang lalaking nakasalubong ko na binati ko at ngumiti sa akin ay isa palang multo na kung titingnan mo ay isang normal na tao. Submit your stories.